Alright, welcome mga ka-devs dito sa ating Prompt Engineering Masterclass for Devs. So itong course na to, itong topic na to ay available sa inyo kung kayo ay under ng full stack web development, software development, and WordPress professional development. So makikita nyo siya sa inyong mga topics, list of topics kung saan ay bago tayo pumasok sa ating mga major projects ay aaralin muna natin to. So dapat mauna muna yung mga unang topics nyo, yung inyong mga unang trainings like foundation bago dito, baka bigla kayong tumalon dito and you will lose the main concept kung paano natin siya magagamit ng maayos. So right now, alam ko yung iba sa inyo ay familiar na with ChatGPT, with Claude AI, o yung iba sa inyo wala pang familiarity o hindi pa nagagamit. So ito yung tamang time para maintindihan natin paano sila gamitin. So tinatawag silang generative AI, So kapag sinabi natin Claude AI, Claude AI, and then yung ating cursor, Codex, ChatGPT, Gemini, sila ay tinatawag nating generative AI. So dito sa topic na to, and even sa mga next topics natin, ay pag-aaralan natin how generative AI works. Paano ba sila gumagana? Paano ba natin sila gagamitin? And paano ba sila na-train? So ang generative AI ay under ng artificial intelligence. Ginamitan din siya ng machine learning. Tinatawag nating ML. So bukod sa AI, isa siyang AI, ay ginamitan siya ng machine learning. So kailangan malaman natin paano siya tinrain, sapagkat once na natutunan natin sila kung paano sila gumagana, natutunan din natin paano sila tinrain, maiintindihan natin paano sila gamitin. Hindi mauubos yung token natin sa paggawa ng mga projects. So matutunan din natin dito sa training yung what AI can't do. Marami silang hindi kayang gawin. Kaya kapag hindi natin alam yan, yung hindi nila kayang gawin, mauubusan ka na naman ng token. Software development lifecycle, kailangan alam natin paano gamitin si generative AI sa software development lifecycle. Ito ay bahagi ng knowledge base ng isang developer. Kapag ikaw ay sinabing developer, ikaw ay software engineer, dapat alam mo ito. At kung hindi mo alam yan, alamin mo muna. Dahil ito ang major na kasama sa pag-develop ng mga apps, ng mga sabihin natin na website at iba pa. At kasama rin to sa interview. Okay, kung ikaw ay mag-a-apply ng work, kasama po yan. And then lastly, yung ating prompt engineering masterclass. So dito ay pag-aaralan natin paano natin gagamitin si AI using effective prompt. Hindi basta pwede ang prompt lang yan, type lang, hindi po pwede po yon. Dapat itong dalawa ay may agreement. Dapat meron silang connection. Pag hindi mo alam itong part na to, dito sa part na to, mahihirapan ka. At lagi kang mag-produce ng mga application na maraming bugs, parami ang bugs, at hindi magiging successful lang yung pag-develop ng app o ng website. So, tingnan mo natin panandalian, paano ba si AI gumagana, yung generative AI, So, generative AI works by learning patterns from very large amount of text, code, images, and other data. So, ibig sabihin, sila ay yung sabihin natin yung kanilang AI, yung kanilang intelligence ay nanggaling lamang sa large amount of text na pinagsama-sama. So, makikita natin yan later dito sa topic na to, paano ginamit yung mga yan. And then, for tools like ChatGPT, the AI is trained to understand language patterns and predict what response should come. Ibig sabihin ng predict dito, dahil nga meron na siyang base training, yung ating text, code, images, kaya niyang masabi, sa Tagalog kasi ng predict hulaan pero hindi hula yun Kayang sabihin ni AI yung tamang response doon sa ating prompt. Kung meron tayong tanong o meron tayong instruction, kaya niyang gawin yon dahil dito. Kung wala tong mga to, hindi siya makakagawa ng kahit na ano at wala rin siyang magagawa. So, ganyan gumagana yung AI, generative AI. So with the use of very large collection of text, so text tayo, lagi tayo nagtatype dyan, pero ngayon meron ng boses, di ba?
of course, tinatranslate yun, kino-convert yun into text, no? Code and other data, so it could learn patterns. Ito na naman sinabi, patterns na naman. So, bumabase siya sa pattern na nakukuha niyang mga data. At yung mga yon, yung mga patterns na yon, mga text, during training, the model reads examples broken into small pieces called tokens. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga data na nasa kanya at saka yung tanong natin o yung instruction natin ay kino-convert niya lahat into tokens. And learns to predict the next token based on the previous one. So, kaya niyang i-produce yung next token base lang doon sa ating tinype at base rin doon sa data na meron na siya. So, to understand it better, kasi medyo mahirap talaga intindihin yan, yung mga large language models at paano sila tinrain, tingnan lang natin saglit yung how generative AI assistant is trained. So, una-una ay maraming data dapat coming from books, no, from Google, from other sources, public resources, code bases. So, lahat yan, documents, website, lahat yan ay pinagsasama-sama, no, ng mga developer like Anthropic, like OpenAI. Sila yung nag-gather ng mga ito. Available ito sa internet, available din sa kanilang private repository, at trillion data po yan, no? Trillion. Ibig sabihin ng trillion is mas mataas pa sa billion. So, ibig sabihin ng trillion, billion, ganun karami yung mga information na finid doon sa machine learning, no? At dito nga sa machine learning, ginamitan ng tokenization, no? So, yung text daw at yung data is na-convert into token. So, baka hindi nyo nababasa. Ayan. Tokenization, text is broken to small pieces called tokens. So, katulad nito, the capital of the Philippines is Manila. So, kinonvert siya sa word by word, no? The capital of the Philippines is Manila. So, meron pa ditong EOS. And then, ginamitan siya ng machine learning. Then, ayan, no? Nag-build na and then nag-pre-training na. Dito na pinasok yung mga words na yon. And then next part is yung grammar and language rule. Nilagyan siya ng rules, no? Kung paano niya gagamitin ng words, facts, and knowledge of the world, code structure and syntax. Ano ba yung tamang syntax ng mga code? Ayan, reasoning, no? So lahat yan ay in-integrate doon sa machine learning ngayon. And then sinamahan siya ng human style ng instruction tuning, no? So ganun yon. Kaya nakakapag-explain siya ng malinaw sa English, lalong-lalo na, no, sa English, no. And then may human feedback din na pumipili tayo kung ano ba yung tama niya sagot. Lagi siya nagtatanong sa atin na tama ba tong sagot na to, tama ba to. So nagfi-feedback tayo, nagbibigay tayo ng okay or yes. So lalo siyang nagiging accurate. Pero of course, hindi siya perfect, no? Wala tayong AI model, generative AI model, o kahit na anong AI na perfect. Lagi po siyang may pagkukulang. So, sa next naman, listing naman natin yung process, no? So, ayan. Dito ay makikita natin na merong user prompt, no? Sa kanyang laptop o sa kanyang computer, doon siya nagta-type ng mga instruction o kaya tanong kay ChatGPT o kanino mang AI. Then, ang mangyayari po is ko-connect siya sa internet, pupunta siya sa server ni ChatGPT, let's say, o kaya ni Claude AI. Kahit po kayo ay gumamit ng CLI o kaya kahit yung browser-based lang, yung tinatype nyo lang chatgpt.com and then naglalagin tayo and then doon tayo nagtatype, pupunta pa rin po yan sa kanilang cloud server. At yung cloud server nila na nakalocate sa ibang lugar, mga computers din po yan, no? Mga PC din po yan, no, na may memory, may RAM at saka may storage. Diyan po nakalagay yung history na kung saan yung mga tinype natin naka-store, no? Kaya may login tayo, naglalagin tayo, mapasok siya sa mga computers na nasa ibang lugar. And then dito nagaganap yung tinatawag nating tokenization, no? Diyan nangyayari yon. Yung tanong natin po-process dito and then dadaan siya sa process na to, processing and then safety filtering.
yung mga guardrails, no, dyan dadaan, tapos gagawa na siya ng reply niya. At yung reply niyang yon isi-send back sa ating screen at makikita na natin. Napakabilis po ng proseso niyan. Kaya that's why we have to be careful sa ipaprompt natin sa mga itatype. Kasi kapag ang tinype mo ay napaka-general, bibigyan ka niya rin ng general na sagot. At pag mali ang tinype mo, doon sa hinahanap mo, yung tanong mo ay tungkol sa ganito, pero ang nireply niya ay iba, ibig sabihin mali yung pagkakatype mo. No, so hindi lahat ng bagay na naiisip natin na itatype natin. At hindi lahat ng naitype natin akala natin yun na yung sagot. Naghahanap na tayo ng tamang sagot doon. Kailangan specific. No, so ganito po nagre-reply si ChatGPT at iba pang generative AI. Pag hindi natin naintindihan yung process na to, ubos ang token at hindi natin magagamit ng maayos sa pagbibuild ng system si ChatGPT at iba pang generative AI. At dadaanan din natin sa training na ito, no, yung ating Software Development Lifecycle o SDLC. Napakahalaga kasi itong topic. But right now, hindi ko siya i-discuss kasi napakahaba niyan. No, may process lang siya starting from the idea. Kung yung iyong client may idea sa business o kaya meron siyang problem na kailangan ma-solve, so gagamitan mo siya ng SDLC o Software Development Lifecycle. Kailangan ma-pinpoint, no, yung goal, ano ba yung gusto nyong marating, ano ba yung pinaka-problem na isosolve, and then magre-requirement gathering na kung saan ano ba yung mga kailangan, anong klase ng unit ang gagamit, sa cellphone ba yan, o online ba yan, browser-based ba yan. So lahat yun dito sa part na ito. And then next is yung system analysis, no, kung saan ay i-analyze yung workflow, ano ba mangyayari pag pinindot ito, pag kinlik ito, pag inopen to, ano mangyayari. So dyan ngayon magbe-brainstorming ano mangyayari sa system o kaya ano mangyayari sa program o sa website. Then dito naman next is papasok na yung tinatawag nating overall architecture. Ano ba itsura niya, no? Siya ba ay web-based? Siya ba ay pwede rin sa mobile? So, ano yung itsura ng pindutan? Ano yung itsura ng splash screen? Etc. etc. At ano yung mga possible mangyari during sa steps ng code. Dito ginagawa yon. So, mahirap explain sa ngayon yan, but we will have a separated topic for that before we proceed to the development and coding. So, karamihan ng vibe coding dito na diretso. Dito na sila napunta, no? Tatype-type na lang and then gagawa na si AI bandang dulo, maraming bugs, hindi magamit ng maayos o kaya ang worst dyan, hindi natatapos. No, napakaraming mga kilala kong vibe coding na nagsimula lang, puro simula pero hindi natapos. Bakit? Mahirap. Mahirap talaga yan pag wala kang sistema. At lalo-lalo na sa part na to ng testing. After mag-code ni ChatGPT o ni generative AI, itetest yan. No, kalimitan, pagkatapos i-develop dito, diretso na sa testing. No, so tama naman 'yon, pero dapat iterative. So paulit-ulit 'yan, no? Paganyan 'yan. So ginagamitan natin dito sa Learn Technology today ng tinatawag nating phase. No, merong testing phase, merong coding phase. So hindi pwedeng pagsamahin ng sabayan, no, ng code na agad tapos buong code tapos saka lang itatest. Hindi, dapat may phase yan. May phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, tapos testing bago dumating sa deployment, no? Kahit na naka-deploy na yan, may error pa rin yan, may bugs pa rin. So, you will still have the maintenance, no? So, dadaanan natin yan while nag-aaral tayo dito sa Learn Technology today. Mahalaga na alam natin yung steps na yan kasi dyan magiging masasabi na successful yung iyong dinevelop. So hindi ka lang basta gumawa ng project tas walang gagamit, no? O kaya gumawa ka ng project para sa iyo lang, ikaw lang nakakaintindi, hindi naintindihan ng ibang tao. Kahit gamitin nila, hindi nila maintindihan sapagkat wala talaga siyang sistema. O yes, gumagana ang program mo, gumagana yung dinevelop mo, pero napakaraming missing factor kaya hindi siya pwedeng sabing successful. So dito, sa training natin, sa mga susunod nating topic, i-discuss natin isa-isa yan, and mostly yung ating generative AI coding isasabay natin sa project, no? So kung kayo ay nasa software development
gagawa tayo ng Flutter app, no, gagawa tayo ng isang application, mobile application, kasabay si AI doon, no, kasama yung gagawin natin sa SDLC, gagawin natin to phase by phase, step by step, sabihin na natin, and saka natin gagamitin si AI. So mas magandang paraan ito at nagamit ko na to ng medyo matagal ng panahon. Hindi naman sobrang tagal kasi kailan lang is ChatGPT. But I always use ChatGPT and others para lang ma-assist tayo sa pag-develop ng ating mga projects. Okay, so yan ang first topic natin dito sa training with Prompt Engineering Masterclass for Devs. Magkita tayo ulit sa next lesson. Kung kayo ready na, let's proceed.